Amen. Good special. Good singing. Amazing grace. Amen. Thank you, Brother Jong, sa imong gikanta. Karon mga igsoon, ako'y hangyo sa inyong tanan sa pagtindog. Atong kwaon ng ato mga Biblia. Abrihan nato diri sa 2 Corinthians chapter 5. Second Corinthians chapter 5, magbasa ta og isa ka bersikulo karon nga gabi. Dinhi sa bersikulo 7. Ang pulong sa Dios nagingon dinhi sa ato, for we walk by faith, not by sight. Pagampo ta ang Dios magpanalangin sa mensahe karon. Amahan namo nga langitnon, salamat kayo Ginoo aning higayon nga gihatag nimo sa amo. Na kami Ginoo makadungog, makapaminaw sa imong pulong. Lord, nagaampo kami nga hayagi ang among mga hunahuna o istoryaha among mga kasing-kasing. Gamita ang imuhang mensahe Ginoo to encourage us. And Lord, I pray for wisdom as I speak this evening. And Lord, fill me with your Holy Spirit and empower me, Lord. I pray that you empower the message and use this, Lord, to bring enlightenment in our lives and also, Lord, revival sa among kinabuhi. Salamat kay Ginoo aning privilege karon og among ibalik ang himaya sa imo og kining tanan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Pwede na mo maglingkod? The Bible says, for we walk by faith, not by sight. The message this evening is faith for the next level. Faith for the next level. Mga igsoon, ang kining kinabuhi nga Kristohanon, wala ni siya gidesign para lang mga igala magpundo. Wala tagiluwa sa Dios aron nga kita magpabilin sa atong nahimutangan. But instead, He saved us to grow us, to stretch us, and to take us higher. Na-enjoy kaning next level diha sa imong pagtuo igsoon. Na next level sa imuhang paglakaw nga nasa Dios ug naapoy next level sa imong destiny. Daghang mga tao nga ang gusto lang nila mga igala sa ilang kinabuhi kay panalangin. Apan nahadlok sila sa sunod nga lakang. Gusto nila ang milagro pero dili sila gusto may gala kanang kung hisgutan ang hugot nga pagtuo nga gikinahanglan sa pagpadayon. Now mao ni mga igsoon ang kinahanglan nato masayran karon nga gabi. You cannot reach the next level with the same level of faith. Kung inyo binong tanawon diha sa book of Joshua, katong gigamit ato nga text last Sunday bitaw sa Joshua chapter number 3, sa diha mga igsoon nga ang Israel ming tabok sila didto sa Jordan River para mosulod sa promised land. Dili biya ang Jordan River ang una nga ning tunga. Diba? But rather it parted after they stepped forward in faith. So karon nga gabi, God is calling us higher. Dili gusto sa Dios mga igsoon nga kung unsa ka nang imuhang level of faith karon, no? Kung unsa ka nang level of faith nimo katong last year, mao lang gihapon na nga pagtuo karon nga tuig. God wants you mga igsoon to level up your faith this year. Because sama sa akong gingon sa inyo katong milabay nga Domingo, this year is going to be tough for some of us. Naiuban nato dinhi karon nga tuig magatubang siguro dako nga pagsulay. Siguro pagsulay nga wala nimo giatubang kaniadto pero karon atubangon na nimo igsoon. So you need a higher level of faith in your Christian life. This message is about faith for the next level. So if you want to go higher, if you want to grow stronger, if you want to step into what God has prepared,
kinahanglan ang imong pagtuo mo level up dapat. Ang tinuod nga pagtuo kanunay nagpakita sa iyang kaugalingon diha sa buhat. So importante nga aktibo ka. Amen? Karong tuiga. Because real faith always shows itself in action. This evening, let me give you 3 things about what does faith for the next level mean. Tulo ka butang nga ako ang i-share sa inyo may gala. Unsay but pasabot aning faith for the next level. Una sa tanan, unsa maning faith for the next level? Well, number 1, it's a faith that sees beyond the present. It's a faith, mao ni ang pagtuo nga makita niya labaw gawas sa present. Amen? You know, next level faith is not limited by what you see right now. Kung atong tanawon balik ang Biblia, no, kung unsay definition sa pagtuo. Di ba giingnan ta sa pulong sa Dios sa Hebrews chapter 11 verse 1 that faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pagtuo kuno mao ni ang pagsalig sa mga butang nga gilauman ug ebidensya sa mga butang nga dili makita. So ang pagtuo dili ni siya ingon nga pangandoy lang. Ang pagtuo mga igsoon mao ni siya ang pagsalig nga ang Dios nagtrabaho na sa butang nga iyahang i-fulfill sa imong kinabuhi bisag wa pa nimo ni makita. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Giingnan ta dinha sa pulong sa Dios nga dili kuno ta magtan-aw sa mga butang nga makita apan sa mga butang nga dili makita. Amen? While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So God wants us to focus on God's promises. Because if you focus only on what is visible, then you will get discouraged. Pero kung ikaw mag-focus ka sa mga saad sa Diyos, igsoon, you can keep moving forward in your life. You will become productive, amen, and fruitful. Romans chapter 8 verse 24 and 25 says that hope that is seen is not hope. Ang pagtuo kuno nga makita, di kuno na paglaom. Pero kung kita maglaom sa butang nga di nato makita, then kita mga higala, we will wait patiently. Tanawan ninyo. For we are saved by hope. But hope that is seen is not hope. For what a man seeth, unsay nakita sa tao, nganong maglaom pa man siya na. Amen? Verse 25. But if we hope for that we see not, kung kita maglaom sa di nato makita, then kita uban sa pasensya maghulat para niini. Amen? Igsoon, ang sunod nga level sa pagtuo kay balo siya maghulat nga dili siya muhunong. Dili siya muundang. Maghulat kini nga adunay pagpaabot or kaning expectation, not in frustration. So faith for the next level does not deny reality. Unsa nga realidad, pastor? Well, realidad nga bisag naata diha sa Ginoo, magatubang gyapon ta og mga problema, magkasakit gyapon ta, maka-experience gyapon ta usahay og mga kakulangon, kalisod o mga pag-antos. Pero ang pagtuo, dili siya magpakontrol sa realidad sa kinabuhi. Dili niya tugutan nga ang problema mao'y magbuot sa iyang hunahuna. Dili niya tugutan nga ang iyang kahimtang mao'y magdesisyon sa iyang kaugmaon.
Higala, ang pagtuo, mas motuo siya sa saad sa Dios kaysa sa nakita niya sa iyahang mga mata. It sees beyond today into what God has promised tomorrow. Higala, tinuod ang problema. Wa nato gilimod mga igsoon ang problema. Every one of us here will face problems. Pero dili but pasabot nga realidad ang problema nga mauni ang katapusan nga pulong sa ato ang kinabuhi. Ang nakita nato mga higala paminaw, ang nakita nato karon dili dili mao ang buhaton sa Dios sa ato ang kaugmaon. Faith for the next level, wala niya gi-ignore ang reality. Pero dili siya magpa-dictate sa reality. Yes, tinuod ang problema. Yes, tinuod nga naay pressure sa kinabuhi. Pero ang pagtuo, muingon, kani ang akong nakita, pero dili kani ang akong gituohan. Mao nay pagtuo. Ang realidad igo ra siya magpahibalo kung asa ka karon. Pero ang pagtuo maunay magdala sa imo kung asa ka padulong. Amen? So importante mga igsoon maglakaw sa pagtuo. So seeing the promise is important, but seeing alone is not enough mga igsoon. The next level requires movement. Kung kita tinuod na ay pagtuo, kinahanglan mulihok ta. Amen? So what does faith for the next level mean? Number 2, it's a faith that steps out in obedience. So next level faith always moves. Ngano man, kay ang gingon sa pulong sa Dios, ang pagtuo kung walay buhat kini patay. Mabasa nato na James 2:17. So ang pagtuo nga di mo lihok mao ang pagtuo nga di mo tubo. So aron mo tubo ta, mutubo ning mga butang nga ato ang ginasugdan og lihok karon mga igsoon, kinahanglan nga trabahoon nato. Amen. You know what Joshua chapter 3 verse 13 says? Dili ba ang mga Israel, they are about to cross the Jordan River? Because ilahan ng i-conquer, ilahan ng angkunon, kwaon na nila, pangayuon na nila ang promised land. But before they will receive the promised land, they have to cross first the Jordan River. Now, katong panahon nga mutabok sila sa Jordan River mga igsoon, kay season siya, panahon siya nga taas ang tubig. Gabaha. Lapad kayo, lalom kayo, and it's impossible for them to cross. Pero maugyod ang panahon nga patabukon sila sa Ginoo. Because God wanted to do something miraculous or special for them. Amen? Pakitaon sila sa Dios may gala og usa ka milagro nga sukad-sukad wa pa nila makiti. Amen? Well, mao ni siya. Ang gingon sa pulong sa Dios sa Joshua chapter 3 verse 13, di ba no marching sila. Ga fall in line sila by tribe. Ang pinakauna ang katong tribe ni Levite, mao man to sila yung nag-alsa sa Ark of the Covenant. So katong mga priest, mga igsoon, nakita nila sa ilang atubangan ang lalom kayo nga suba, tubig. Lisod kayo tabukon. Pero naay gimando ang Ginoo sa ilaham. The moment nga ilahang tamakan, ang katong tubig, matunga ang suba. Ang gi-instruct sa Ginoo sa ilaha, go forward. So kung di sila mga igsoon motamak ug mo go forward, di sila motamak sa tubig, di man nila makita ang gahom sa Ginoo. So unsang nahitabo, Joshua 3:13, and it shall come to pass, as soon as the soles of the feet of the priests that bear the ark of the Lord, tanawa, the Lord of all the earth, shall rest in the waters of Jordan, tanawang sunod, that the waters of Jordan shall be cut off from the waters that come down from above, and they shall stand upon an heap. Amen. Sa diha nga ang mga lapalapa sa mga tiil sa mga pari, mitamak sa tubig, ang Jordan River natunga.
So ang suba wala na bahin sa wala pa sila ning tunob. Okay? Ang milagro na hitabo human nga ning sunod sila sa mando sa Dios. The miracle followed after their obedience. That's why obedience on our part is very important. Kaya kung kita mo obey ta sa mga mando sa Ginoo, we can see, makakita ta og mga miracle gyud, mga milagro sa atong kinabuhigson. Masinati nato ang gahom sa Ginoo diri sa atong kinabuhi. Amen. You know what? Ang milagro na hitabo human nga ning sunod sila sa mando sa Dios. You know what? God often waits for your step before He releases His power. Sama sa mga pari. Ang Diyos naghatag na instruction sa ilaha. Pero ang Diyos naghulat sa mga pari, mga igsoon, nga mutamak. Bago niya ipakita ang iyang gahom sa ilaha. Kana po ang ginahulat sa Ginoo sa imong kinabuhi, igsoon. Ginahulat ka sa Ginoo, kano sa ka mo step out in faith. Kano sa ka mo obey sa iyaha. And you will see the power of God as soon as you obey His commandments. Amen? You know what? Unsay but pasabutan ni mga igsoon, ang requirement, ang but pasabutan ni mo siya, ang requirement una sa Ginoo sa tuwa kay obedience. Dili milagro. Pasabutan ni dili permi, una ang milagro, una ang obedience. So kung ikaw mo obey, na ay milagro. Makakita ka may galaog ka ng mga surprise, mga unexpected blessings sa imo ang kinabuhi when you obey. Kasagaran nung ang gusto sa mga tao mga igsoon kay muingon na mga tao, Lord, buhata unang milagro unya mosunod ko sa imo. Pero ang Dios moingon sa imo sunod ka una sa ako unya buhaton nako ang milagro. Amen. Because God wants you to walk by faith, not by sight. You see, ang imong faith, mga igsoon, makita siya sa imuang obedience. Kung ikaw mo obey ka na nagpasabot, nagtuo ka sa Ginoo. Amen. Joshua 3:15 and 16. Tanawan nato ang Bible, verse 15 and 16. And as they that bear the ark were come unto Jordan, and the feet ug ang ilang mga tiilo, sila nga nagdala sa Ark of the Covenant were deep in the brim of the water. Tanawa, for Jordan overfloweth all his banks all the time of harvest. Kani nga panahon nga ning tabok sila, perting bahaa. Lalum kayo mga igsoon ang tubig. Lisod kayo. Humanly speaking, imposible nga kita makatabok. Pero sa ako nang giingon sa inyo may gala, ang giingon sa pulong sa Dios, walay imposible diya sa Ginoo. Ang ginapangayo sa Ginoo sa imuha, mo-obey ka lang sa iya ug makita nimo ang iyang gahom maglihok sa imong kinabuhi. Versikulo 16, the Bible says that the waters which came down from above stood and rose up upon an heap very far from the city Adam, that is beside Zaritan. And those that came down toward the sea of the plain, even the salt sea, failed and were cut off, and the people passed over right against Jericho. Amen? Human nga sila ning tunog, dito nila nakita ang suba na bahin siya. Nakita nilang milagro. Higala, unsay application ani sa ato? Well, mao ni application. Kung unsay giingon sa Dios nga buhato nato, sama ning magpasaylo, sama ning musugod og ministry, mobalik sa simbahan, dugay na tawag a simba, unya may gala ka na mobalik tag simbahan, mohimo tag sakto bisag lisod tuod, amen? Kay dili na biya sikat mga igsoon ang magbuhat og tama karon. Kay balo mo say popular karon, magbuhat ka og dautan. Kanang musunod ka sa kalibutan. Higala, paminaw. Pero kung sundo nimo ang pulong sa Dios, sundo nimo yung mga mando, mga higala, nagingon ang Ginoo, buhata siya, bisan pa, walay assurance, makita nimo ang milagro nako sa imong kinabuhi. Amen.
So ang requirement una sa Ginoo sa ato kay obedience, dili miracle. Amen? Ikaduha, ang pagtuo dili magpaabot og safe condition. You know what? Ang mga pari ning tunob sa tubig sa panahon nga nagabaha, sa panahon nga taob, sa panahon mga igala nga sana kanang kusog kay ang presyon may igala sa suba. Sa panahon nga imposible kayo tabukon may igala kay kanang panahon, nagi panahon may igala sa Jordan River nga mutaob gyud. Unya kusog kay ang pressure, wa gyud mo tabok ana. Pero kana nga panahon sila gipatabok sa Ginoo. Amen. So, kabalo mo sa ilang gibuhat, ning tuman gyapon sila sa mando sa Ginoo, and that is faith mga igala. Kabalo mo unsang tidon nga pagtuo, ang pagtuo dili magpaabot og safe condition. Wala sila naghulat nga muuga una bago sila mutabok mga igsoon. Ang tinuod nga pagtuo dili maghulat nga mahimong komportable una ang sitwasyon bago pa nga ikaw musunod sa Ginoo. Kasagaran sa mga uban nga Kristiyanon karon, no, ayara sila musunod sa Ginoo kung komportable na ang ilang sitwasyon. Kung hanay na ang tanan, kung gaan na ang ilang pagbati, kung wa na sila'y problema, kung wa na'y mga obstacles sa ilahang kinabuhi igsoon, diha pa sila musunod sa Ginoo. Pero dili ingon ana may gala ang gusto sa Ginoo sa tua. Ang gusto sa Ginoo sa tua may gala nga bisan mga igsoon natay problema o lain ang panahon, magsimba gyapon ta. Bisan mga higala nga natay mga panginahanglan o bayranon, mag-tithes gyapon ta. Amen. Bisan mga higala nga natay ginatubang nga mga kalisdanan o mga pagsulay, mga lagad gyapon ta sa Ginoo. Dili nato undangon o hunongon unsa ang atong ginabuhat para sa Dios. May gala bisag na ay mga babag sa ato ang kinabuhi. Kaning mga Israelites, labi na to mga priest, bisag baha, bisan may obstacles, bisan lisod, bisan uncomfortable may gala, ning obey gyapon sila. Amen. Wala sila naghulat og safe condition. Nasabtan ninyo sa amen. You know what? Faith moves while the water is still there. Ang pagtuo mulihok siya bisag naapay tubig igsoon. Di siya maghulat nga mahubas una ang tubig bago siya mulihok higala. Di nato hulaton muhubas ang tubig samtang gabaha, samtang kusog ang pressure. Hala, mga lagad gyapon ta sa Ginoo. Magsimba gyapon ta. Amen ba? Amen. Ikatulo, naay mga milagro nga nakabitay sa imuang desisyon. Kay balo ba mo ana nga naay mga milagro nga nakabitay sa imong desisyon. Kay balo ba mo kung wala ning tunom ang katong mga pari dito sa tubig, makakita ka sila og milagro? Dili. Kung wala sila ning tunob sa tubig mga igsoon, wa gyud to natunga ang sapa. Kung wala sila ning tunob mga igala sa tubig, paminaw, walay promised land nga maangko nila. You see, paminaw mo mga igsoon, naay mga milagro nga naghulat pod sa imuhang yes para sa Dios. Kung maingon lang ka, yes Lord, buhaton ako na. Yes Lord, buhaton ako ni. Yes Lord, sundon ta ka Ginoo. Ang gipaabot sa Ginoo sa imuhang igsoon, ang yes lang nimo. Ug ikaw pakitaan sa Ginoo sa iyahang mga katingalahan. Amen. You know what? Naay breakthrough, naay blessing, naay pabor nga naghulat sa imuhang obedience. Ang ang ginahulat lang gyud sa Ginoo sa imo igsoon ang imuhang obedience. Kung mo-obey ka, naay blessing. Kung dili ka mo-obey, walay blessing nga makita nimo. Amen? Deuteronomy chapter 28 verse 1. Klaro diri mga igala, mabasa nato sa pulong sa Dios. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments, which I command thee this day, tanawa, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Verse 2, and all these blessings shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken
unto the voice of the Lord thy God. Ang gipaabot lang gyud sa Ginoo sa imuha ang imong dalunggan o ang imuhang buhat igsoon. Amen? Si mga higala, kani po di kaupat sultin ako sa inyo, ang obedience, usa na siya ka act of trust. Sa ilang pagtunog, katong mga priest, sa ilang pagtunog, kay balomon sa ilang giingon, nagingon sila, nagsalig mi sa imo Ginoo, dili sa among nakita. Sa imong kinabuhi, asa ka gasalig sa imong nakita o sa Ginoo? You will surely falter, you will surely fall, paminaw mga igsoon, kung magsalig ka sa butang nga imong makita o dili sa Ginoo. Amen. Ang obedience, dili lang na siya buhat. Ang obedience po, mga igala, declaration na sa imuhang trust sa Ginoo. Imuha mga igsoon gideklara, imo ang gipakita, gisugid nimo diya sa imong kinabuhi nga gasalig jud ka sa Ginoo. You know what? Sa application na ingon ani, matud pa sa Dios, mao ning gingon sa Ginoo mga igala. Kung ikaw mosalig sa ako, you will step forward. Mao ning ingon sa Ginoo. Kay kita, maay kita magistorya, nagsalig ko sa Ginoo, pero kung kita inon ta sa Ginoo, dali. Come, dili ta mo step forward. Amen. Amen. God will say, if you trust me, step forward. Ug sa diha may gala, kung ikaw mosunod sa iya, pamino kay balo ba ko si buhaton sa Ginoo, ang Dios maglihok sa pamaagi nga dili nimo ma-imagine. Makakita lagi ka mga wonders lagi. Makakita lagi ka og mga unexpected blessing. You want to be surprised with this blessing this year? Then act in faith. How, pastor? Obey. Obey Him. Obey His commandments and you will see God's wonders this year, igsoon. So, unsay una? Milagro o obedience? Obedience. Kano sa mulihok ang Diyos? Human sa atong pagtuman. Di mulihok ang Diyos, human sa iyang gahom, kutob di ta mga higala, mutuman sa iya ha. Muna, I urge you mga higala, kanang giingon niya sa imo nga ipabuhat niya sa imo nga hanto ka wa pa nimo gibuhat, sugdi na nagbuhat karon. Amen. Aron makakita ka sa iyahang milagro karong tuig. Amen. Hebrews 11 verse 8 mga igsoon, basahon nato ni siya. Ang usa ka example ni si Abraham. Di ba si Abraham tanawa Hebrews 11? By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. Unsay gingon sa Ginoo kay Abraham? Si Abraham may gala nasa nagpuyo dito sa Ur. Okay? Kanang Ur may gala is a place of many idols. And God told Abraham, hawa anang lugar na and go to the place which I told you to go. But you know what? Ang Diyos walay giingon nga pangalan sa lugar. But you know what? Si Abraham, sukad na dunggan niya ang tingog sa Ginoo nga ningingon sa iya, pahawa diha sa imong gipuy-an adto sa lugar nga akong giingon sa imo nga adtuan nimo. The Bible says ning tuman siya. Mao ni example sa faith. Karon mga higala, nasabtan ba nato nganong si Abraham, mga higala, nganong gitawag si Abraham the father of the faithful, the father of many nation. He was known by his faith. Tanawa niyo, by faith Abraham. Nganong gitawag by faith Abraham? Kaya ang iyang gibuhat may gala is an act of faith. Nag-obey siya, bisag wa siya kay balo asa siya mo adto. Pero kay nadunggan niya, nagisugo, mao ni ang mando sa Ginoo sa iya, gituman niya, gisunod niya. And tanawa, and he went out. Tanawa so do, and he went out not knowing whither he went. Amen ba?
Kay balo ba mo igsoon, ang Dios dili siya permi maghatag og explanation sa imuha. But He always gives clear direction. Ang unsay direction, pastor, sa Ginoo, iyang pulong. Kani mauni igsuon ang gihatag sa Ginoo pero di niya i-explain sa imo ang anong ipabuhat niya na sa imo. Ang gusto sa Ginoo may gala sa imo, tumano lang nimo siya. Even may gala sa imong pananaw, murag walay sense. Sunda lang ang Ginoo ug makita nimo unsa iyang buhaton sa imong kinabuhi. Yun na daghang mga tao musulti sila, Lord, show me everything first, then I'll obey. Di ba kana ang ginasulti sa kadaghanan ng mga tao? Pero ang Diyos musulti may gala sa ato, obey first, and I'll show you. Tuman sa una, ug ako ipakita sa imo. You see, mga igala, diha mga igala, ang mga tao dili gusto mo buhat. Kay nga naman, wala sila'y makita. Nag-require siya pagtuo. Pero ang gusto sa Ginoo sa imo nga bisag dili mo makita mga igsoon ang nasa unahan, dili mo makita unsay buhaton sa Ginoo. God wants you to trust Him by obeying His commands. Amen? Kay bulo ba mo nganong dili pakita sa Dios unsay ang giandam para sa imo? Aron mas dako ang himaya nga ihatag nimo sa Ginoo. Kung iya nang ipakita daan sa imo may gala, unya wala pa kagabuhat. Mga igsoon, do you think dako ang glory ihatag nimo sa Ginoo kung kay balo na ka unsa ang iyang buhaton ug ihatag sa imong kinabuhi? Di ba dili kayo exciting? Because dili kayo surprising. Pero exciting siya, mahimo siyang exciting kung ma-surprise ka. Mo na ginahimo sa Dios, dili niya ipakita, di niya i-explain sa imo, igsoon. Obey lang. Amen? Daghang mga tao may lagi na question lang, ano siya atog simbahan? We mao ni mando sa Ginoo, obey. Ano mag-tights ta? Obey lang and you will know later kung sa buhaton sa Ginoo mga igsoon. Daghan sa to mga ayot ang explanation. Di sa ako mo kuan Lord. Di sa ako mo tuman Lord kay wa ko kasabot. Ano? Kisa man ka mga ayok kan. Explain lang sa Ginoo. God wants you to trust Him. Remember who you are. Unsa man ta? Mga binuhat lang ta sa Dios en taon. Dili isulti tanan sa nagbuhat sa atua unsa ang tanan nga iyahang buhaton sa atong kinabuhi. He wants us to trust Him. Amen. Kung na siya ipabuhat, tumana lang igsoon. Amen ba? Amen. Now, after you see the promise, after you take the step, there is one more level of faith required. Kay balo ba mo unsa mga igsoon? Mao ning ikatulong ang final. Faith that does not quit under pressure. So unsa may but pasabot aning faith for the next level? Number 3, it's a faith that stands through pressure. Pagtuo nga makabarog may gala bisag naay pressure. Amen. Next level faith is resilient. Unsa man ang resilient? Resilient means lig-on. 1 Peter chapter 1 verse 7. Unsa gyud sa Bible? 1 Peter chapter 1 verse 7. Basahon nato ni. The Bible says in this verse that the trial of your faith ang pagsulay sa inyong pagtuo. So ginasulayan din itong pagtuo. Busa ayaw mo katingala kung ikaw may galam mo atubang ka og mga kalisdanan diya sa imong kinabuhi. Kung naay mga kalisod, that's normal. Amen. Kay ginasulayan ang atong pagtuo. And the Bible says, being much more precious than of gold that perisheth. So ang pagtuo nga ginasulayan, bililhon kayo siya. O gingon sa Biblia, mas bililhon pa kuno ni kaysa sa bulawan mga higala nga mamatay.
Though kini ginasulayan uban sa kalayo, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. So kining pagtuo nga ginasulayan mga higala, mao ni siya'y magdala og mga pagdayeg, mga pasidungog og himaya sa ato ang Ginoong Hesukristo. It glorifies God when our faith is being put to the test. Musa ko yung gisulayan ka karon mga sulayan ka karong tuy gamay gala. Unsa ang gingon sa Biblia? Rejoice! Inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering. Amen ba? So the trial of your faith may be found to praise, honor, and glory. So trials mga higala actually are not meant to destroy your faith. Ang mga pagsulay, mga paminaw, ang mga pagsulay, they are designed to refine your faith. Gidesign siya para ligunon nimong pagtuo. Kaya ba baka nga nung uban ninyo, dili kayo ligon nimong pagtuo, ginalikayan nimo mga igsoon ang mga trials. Mutakas ka, di nimo atubangon, muli sikag likay mga higala, ug mao na mga higala, dili ka ligon. Kung naay mga pagsulay nga atubangon nimo mga higala, dali ka mapukan. Ngano man mga igsoon, kaniadto nga ginahulma ka sa Ginoo, ginaporman nga imong kinabuhi, ginalikayan nimo ang mga trials. Atubanga! Ngano atubangon mo na pastor? Kay nama ka kay Ginoo. Amen. Kung naa kay Ginoo, diya ka ng Ginoo nga nada sa imong kinabuhi, mas dako na kay sa imo ang mga problema, di kaya nimo igsuon atubangon nimo mga pagsuam mo mga problema. Amen ba? Tanawa. Romans chapter 5 verse 3 and 4. Romans chapter 5 verse 3 and 4. Ang pulong sa Dios ang iyon sa ato diri. And not only so, but we glory in tribulation. Nagahimaya ta sa mga kalisdanan, sa mga pagsulay, sa mga kasakit, sa mga pagantos. Kanaw mo ng word tribulation. Ngano man, why we glory in tribulation? Because knowing that tribulation worketh patience. Ang kaning pagsulay, mao ni siya'y maghatag sa ato may gala og endurance. Dili ta makalahutay hangtod dito sa katapusan kung dili ta may gala patubangon sa Ginoo og mga kasakit og mga pagsulay. Mo na kung naay mga pagsulay, dili man to siya pleasant, dili man to siya lami, pero atubanga siya. Kaya nga naman naay katuyuan ang Dios ana. Ya sa imong kinabuhi. They are meant to refine your faith. Unsa ba? Knowing that tribulation worketh patience. Ano unsa ba? Verse 4. And patience, experience. Unsa man experience? Testimony. Naba ko kay matestify mga higala, bahin mga higala sa kamaayo sa Dios sa iyang faithfulness, sa iyang gahom. Kung imong ginalikayan ang mga problema, kung panahon nga na kay pagsulay, mo quit ka. Muhunong kag simba. Muhunong ka sa pagampo, sa pagbasag Bible, sa pag-alagad sa Ginoo. Walay experience nga maayo nimo, wa experience, wa kay testimony. Di ba? And experience hope, verse 5. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Amen ba tatananani? Every challenge has a purpose. God is building something stronger inside you, igsoon. Walang ka mga higala nakapansin, pero samtang ikaw mga higala naglimbasog ka, ang Diyos diha sa imuhang kinabuhi, sa sulod nimo na siya ginapaligkon diha sa imuhang kinabuhi. Amen. Tanawa, Isaiah 43 verse 2, nindot nga bersikulo. Hapit na ta. Okay pa ba ta? Isaiah 43 verse 2, ang sa Bible, when thou passest through the waters, ang uban na to, di ba no? Muagig yung mga tubig. Amen? Tubig. Pareha to sa Israel, no? Ningagi sila may gala, og tubig. Jordan River. Pero giyon sa Bible, when thou passest through the waters, I will be with thee. Amen ba na?
Nindot ba ni nga promise? Unsa pa? And through the rivers, they shall not overflow thee. Mao gini ang na-experience sa mga Israel. When thou walkest through the fire, bisan sa kalayo pa, pero sa tong gold ba no, nga ibutang sa kalayo, di ba? Ang uban nato may gala karong tuga ibutang ta sa kalayo. Pero kung ikaw ibutang sa kalayo, para ni Shadrach, Meshach, ug Abednego, gibutang sila sa kalayo, di ba? Pero when thou walkest through the fire, thou shall not be burned. Di ka masunog. Neither shall the flame kindle upon thee. Amen ba mga igsoon? Kung sa buto sa butana, ang but pa sa butana igsoon, ingon ani, ang Diyos wala nag-promise og problem-free life. Di but pasabot, Christian ka, di ka muagi og mga problema. Pero bisag naa kay mga problema, ang iyang presensya naa sa imuha gauban. Mao nay promise sa Ginoo. Nag-promise siya sa iyang presensya. So the next level is not actually easier, but it is stronger. When you stand firm, ang imuhang paminaw, kumubarog lang ka. Igsoon paminaw ha, kumubarog lang ka. Kung mubarog lang ka, ang kanang imong pagtuo mo mature na siya. Unya mula lumpag yun na ang imong pagtuo diya sa Ginoo. Kaya balong mo, nang uban ng mga Kristiyano may galang, wala gyud na ning mature ilang pagtuo. Dugay na sila Kristiyano, wala gyud ning tao ning mature. Kakita mo, kaila mong mga ingunan nga Kristiyanon, dugay na kayo, wala gyud ning mature, mura pagyapog way buot igsoon. Kaya balo ba mo nga no mga higala? Kay tungod, wala sila ning barog sa panahon nga sila gibutang sa Ginoo, sa kalayo, sa suba, o sa tubig. Pag ibutang ka sa Ginoo dira, ayaw kahadlok, ayaw pagpanik. Naa may Ginoo. Nag-ingon siya, I will be with thee when you pass through the waters. Kung ikaw may gala, mutabok kag suba, ay di na maka-over mo, di na makalumos nimo. Amen. Kung mulakaw ka diya sa kalayo, di ka masunog, kay ubanan ta ka. Amen ba? Mauna ang iyang gihatag nga assurance sa ato. So karong tuiga, ang uban ninyo, muagi og tubig, muagi og suba, ug magatubang og kalayo. Basin ibutang ka sa kalayo, pero ayaw kahadlok na ay Ginoo. Amen? Nga muuban nimo og motabang sa imo. O ben, ang giyong basa to Romans chapter 5 ka kanina may gala. Dili ba no? Balik ra ta Romans chapter 5 oh. Kinsa may muhatag og garantiya ani sa ko paso nga nagyud ang Ginoo maguban sa ko. Balik Romans chapter 5 para makita na to, verse 3 to 5. And not only so, but we glory in tribulations. Unsa man yung mga tribulation, mga pagsulay, problema, kasakit, sakit, dili ba no? Mga tubig, mga suba, mga kalayo. Pero may gala, kita mahimaya ta ani mga tribulation, knowing that tribulation worketh patience, unsa pa? And patience experience testimony, and experience hope, unsa pa? Verse number 5, and hope maketh not ashamed. Nga naman, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Kinsa may mo-assure nato, mo ta garantisa nga ang Dios may maguban sa to, ang Holy Spirit nga nasa ato. Amen. Mo na dito makuratan pag naay problema. Pag naay mga panginahanglan, kung naay mga bayronon, amen, kung naay sakit, dili na mga igsoon, paminaw, dapat mahadlok mabalakaan ni tungod na ay Ginoo nga mag-uban sa atoa. Learn to commit everything to the Lord. Conclusion na ta. So faith for the next level is unsa man siya? Faith that sees beyond the present, faith that steps out in obedience, and faith that stands through pressure. Kinsa din sa inyo may gala, nga January pa lang, murag, na pressure na ka. Ha? Sabi nyo, makaayo biya po na yung usay ng pressure because may gala, it keeps you busy. Kung wala kay pressure, relax ka. And kung relax kay ka may gala ba no, kuan kay ka sa atake sa yawa. Expose, dali kay ka. Ikaw ang target. Ikaw ang nasa mata ni Satanas. So ang pressure di taganahan pero panalangin ni. Amen? So, God is ready to take you higher. Are you ready? Andam ba ka nga dalhon sa Ginoo sa taas? Higher ground. Amen?
Higala paminaw, ang question karong gabi dili ang abilidad sa Dios. The question may gala is your faith. Ang imo pag ayaw i-question ang gahom sa Ginoo. God is all powerful. Ang ipangutana nimo may gala karong gabi ang imong pagtuo. Amen. So karon nga semana pangutana imong kaugalingon. Where is God asking me to trust Him beyond what I see? Ikaduha, where is God asking me to take a step of obedience? Ikatulo, where is God asking me to stand firm and not give up? Higala, ayaw kahadlok sa next level. Amen? Gingon nila may gala, next level, new devil. But pasabot ang next level, new devil, but pasabot may gala, mo upgrade po ng yawa. So kinahanglan mo upgrade ka sa imo, mo level up ka sa imong faith nimo. Go higher. Di ba kanta? I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. So ang ako lang isulti sa iyong tanan igsoon, ayaw kahadlok sa next level. Use your faith in God. Gamhanan ka na imuhang pagtuo. You see, the same God who brought you this far will take you all the way. Amen. Di ba nagmalampuson ka last year? Don't tell me failure ka last year. You may have failures last year, may gala, but those failures are lessons in your life. Pero may gala, natapos ni mo ang 2025. And God has given you a new year today. Amen? Pwede ka mo lampos gyapon kay naay Ginoo nga magdala sa imuha. Amen? Ug mag-uban sa imo. So ang unsa akong i-pray karon nga gabi? Ang imong i-pray karon nga gabi, ingon ani, Lord, increase my faith for the next level. Increase my faith for the next level. I-pray na mga igsoon, and God will give you that kind of faith. You know, the apostles prayed, Lord, increase our faith. Amen? Hinukwa itong mga ulo, ipiyong itong mga mata. Let's bow our heads and close our eyes. Mag-pray ta. And I hope mga igsoon that this message naka-encourage ni sa imuha. Ikaw na sayod. Asa naglihok ang Ginoo karon sa imong kinabuhi. Igsoon karon nga gabi mangayo sa Ginoo dako nga pagtuo. Moingon ta nga gamay laman nga pagtuo ang kinahanglan sa Ginoo sama sa liso sa mustasa. Pero igsoon ang kana banong mustard seed faith dili biya na gamay. Pag motubo na mao nay pinakadako nga punuan oy. So kanang imuhang pagtuo, individual faith manggod ang ginamin ana tagsa-tagsa nato nga pagtuo. Dili pagtuo ninyo as a general, as a church, as a family, dili. Individual faith na kanang imong pagtuo, i-pray na igsoon, pangayo sa Ginoo ang gahom niya, and tell God tonight, Lord, increase my faith for the next level. Father in heaven, please move the invitation tonight. Tabangi Ginoong Diyos sa mga anak nimo karon nga, Lord, mo step up, mo level up, and Lord nga dungagan pa ang pagtuo nga naa diha sa ilang kinabuhi. Tabangi Ginoo ang imong makatawhan nga dili sila mo settle sa ilahang level of faith last year. But Lord, help them to rise higher. Lord, nga i-increasean pa nila. Increasean nila ang ilahang pagtuo diha sa imo Ginoo karong tuiga. Kay Lord, sa amo Ginoong nadunggan
New level, new devils. Kay balumi Ginoo ang yawa ning upgrade ni siya sa iyahang mga litag. Ning upgrade ni siya sa iyahang mga itira sa amua. Kay Lord, nakita sa yawa, wala siya ning successful last year. Wala niya na biktima ang tanan nga mga katawhan nimo dinhi last year. So Lord, we are aware that Satan is Lord, upgrading his temptations and his snares for us. But Lord, help us, be with us when we pass through the water, when we pass through the river, and when we pass through the fire. Lord, strengthen us, increase our faith, and Lord, help us to experience your power in our life. Lord, bless the invitation. Tabangi mo mga anak karon nga gabi kung unsa ilahang pangayoon sa imo Ginoo. Lord, please ihatag Ginoo. And Lord, kaniya mong ginaampo ginapasalamatan in Jesus name. Manindog tang tanan mga igsoon. Karon nga gabi, let's ask God, Lord, increase my faith for the next level. Lord, tabangi ko. Tabangi ko Ginoo. Lord, I will act in faith. I will obey you. I will follow your commandments. Even though di na ako makita ang imong mga buhaton, Lord, willing ko magsalig sa imo. Bisan Ginoo na ako'y mga atubangon nga mga tubig, suba o kalayo sa akong kinabuhi karong tuiga, I will trust you. I will walk by faith, not by sight. Igsoon, karon nga gabi, kung gusto nimo pangayoon ang gahom sa Ginoo ug ang iyahang panalangin ug pabor sa imong kinabuhi, duol diri sa altar, pakigistorya sa Ginoo and pangayuha sa Ginoo mga higala ang dugang nga pagtuo nga gikinahanglan nimo sa imong kinabuhi. If you want to pray, come and pray and talk to our Almighty God tonight. Faith for the next level. For we walk by faith, not by sight. If we want to go higher, if we want to go stronger, if we want to step into what God has prepared, dapat ang atong faith mo level up siya. Kaya ang tinuod nga pagtuo, nagpakita kini sa iyang kaugalingon diha sa buhat. Faith for the next level is a faith that sees beyond the present. Faith for the next level is a faith that steps out in obedience. And faith for the next level is a faith that stands through pressure.